Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Sharp and shooter. That's how I describe him. Sharp for having a sharp mind. Mo nang makaingon ko na he is a smart person. And shooter for being basta lang. Makahibalo raon niya mo, inighuman aning ako ang confession. Sa dili pa nako sugdan ng all, I'll introduce myself briefly. Taga Region 11 ko, and I'm Son. Nickname na ako. 28 na ko karon. Pution, and according sa mga butcheret, mga teachers na ako, na colleagues na ako, and my students, guwapa do ko. Gibola-bola man ko nila. Pero basta kay mauna ilahang ingon. Pero basin tinuod, kay naman po'y mga nanguyab, ug nambola na ako. Ug ako pod si dakilang gaga. Nagpauto pod. Mao nang kapilapod ko ma-broken heart before I met the person who is really distant for me. I'm a teacher by profession. Teaching junior high school. Ug karon, let us start everything through having a time machine. Mobalik ta sa 2A 2019. Bulan to sa July. Nga nami gipahigayon na bridal shower sa akong mga closest nga college buddies. Kayang isa sa mga amiga, ikasalay na. Uno may ka magbarkada sa college. Nabuo among friendship tungod kay magka-major man mi. Bisan pa nga nangain na mi, ang dili mi parihas og mga school na gitrabahoan kay ang duha sa mua kay college instructors. Ang isa kay private preschool teacher. Isa pod kay senior high school teacher ug duha mi ka junior high school teacher. Kay magkita ay man gihapon mi if naay mga importanteng occasions nga i-celebrate. Though lagyo-lagyo mi nga mga lugar sa matag usa. Magplan rami and kuluran lang namo amo ang mga plans. Mga third week of July na nagplano ming 5 na sa beach namo buhaton ang maong bridal shower ug i-surprise na lang namo amo ang isa ka barkada. Mao nang nag-rent mi og kubo na mao ang cottage sa maong beach resort. The moment nag-blow na sa soon-to-be bride ang cake, ang nag-cheer mi tanan. Makaingon jud ko na successful ang plano. Then nagsabot ni magbarkada na mag-overnight jud kay syempre, hapit na mahikot for a lifetime ang isa sa mong barkada. But kay minyo man pud ang duha sa tropa, so wala ra sila mag-overnight. Ang nagpasundo ra sila ang mga partner. Kay naaman sila'y mga anakins na gipatutoy po. So, upat na lang mi ang nabilin. Ako, din si Mia na mao ang soon-to-be bride, si Anne, si Jan na bayot na mga barkada. Pero FYI, very formal siya na bayot. Basta kay wala lay picture ni Jake Vargas na makita, kay mapukaw jud ang kaiga. Ultimate crush man gid niya. Diningon si Jan, Sol, di ba si Mark man na? Mo na ingon ni Jan sa dihang nagpadulong ming duha sa reception area para magkuha og additional biddings para sa muhang duha. Nagtinutukay ming duha ni Jan og moramig mga timanga na silent. Nagkasinabot og gisundan namo if asa si Mark mosulod na cottage. Kauban ang usa ka sexy na babae. Gitawagan dayon nako si Mark. Ingon ko, nga hello? Main, kumusta? Nagunsa ka? Gi-urge man good ko ni Jan na tawagan aron makabalo daw ko if tama ba ang naa sa iyong una-una nga dili niya kayang malito kay masakitan daw ko. Nitubag si Mark na padulong ko magdula og PUBG Mine kay nag-invite sila Ethan. Si Ethan kay silingan na nila.
Ako siyang gipangutana kung asa sila magdula. Nitubag siya, nga diri lang sa balay main. Sige main, kay nanawag na sila, kay magsugod na daw mi. Ikaw diha kay amping sa inyuhang pa-bridal shower ha. Dili mag-inom main ha. I love you. Dayon gi-end na niya ang call. Wala man lang ko hulata na makareply sa iyahang giingon. Gi-end day niya ang call. Kay pagtanaw panamo ni Jan, kay gidol na si Mark sa girl o gihag siya gikan sa likod. Giatubang po ni Mark ang girl o gihatagan og smack nga kiss. Dayon giagbayan og nanulod na sila sa kubo. Tanga lang ang dili makadescribe kung unsa ang among nakita. It's very clear that Mark cheated on me. Nakapungko jud ko galit sa kong nahibalaan while gagunit og cellphone. And wala jud mapugngan ang pagtulo sa kong luha. Mark and I were 10 months in a relationship. He's a PO2 and isa siyahang libangan if wala siya duty kay ang magdula og PUBG. Balik-balik jud na akong ingon kay Janya. Hayot, Mark cheated on me. While nakapungko ko o gasigig hila. Tubag si Jan. Ngaingon pa bitaw may sa imo diba? Nayaw ihatag og sobra imuhang love sa iya. Kay polis na imuhang giuya og hitsuraan pa jud. So daghan ka nga pwedeng kaagawa na. Mark didn't know kung asa mi mag-bridal shower. Basta ang ako lang panangid sa iya na mag-hangout mi kay mag-bridal shower mi kay Mia. Maayo ra pod na wala ako mag-ingon kay dili unta na ako makita kung unsa siya ka cheater. Minahal ko si Mark. And I thought siya na ang the one for me. Kay perfect boyfriend kaya siya. Very sweet and full of surprises. Sa ka-full niyag surprises, kay na-surprise jud pud ko sa iyahang gibuhat. Wala ko gi-expect that he would cheat on me. Lamig mo syagit og magwalwal. Sa kong katralala kay giadto na ko ang kubo kung asa si Mark og iyahang babae. Gisulayan jud kog pugong ni Jan pero wala gid siya kapugong nako. Nanawag pa siya nilang Mia ug Ann nga nabilin sa mong cottage. Sa mo to nga nanukto ko sa cottage nilang Mark. Dugay na walay mi open ug mitingon. Until pila pod ka minutes ko nga sigig panuktok. Someone opened the door. Ang bulaga. It's Mark. Si Mark na half naked ang may open sa door. Nakuratan kay siya sa pag-open niya sa portahan. Ako siyang giingnan. Hi, mine. Nagsugod na magdula. Nahilaw yun na si Mark sa kong giingon. Ning singgit pa ang girl nga nasa sulod nga. Han, kinsa na. Nitubag ko nga, kinsa daw ko? Dili ba ko nimo ipailaila si mohang ka-PUBG mine. Modyo na ingon nako with matching pataas sa isa ka kilay. Misaka jud akong dugo sa ulo sa gibuhat ni Mark. Pero still, I managed to remain calm and lower down my voice. Low gyud nga pinadiin bawat buhian ako na istorya siya. Misulod pa kadali si Mark para magkuha og t-shirt. Og nadungog pa nako na nananghid siya sa babae. Nakadali lang daw. Og mobalik ra siya kay emergency lang daw and very quick jud kayo. Na nakasuot siya pang itaas. Dala bira niya sa kuha padulong sa daplin sa dagat na wala ray mga tao kay gabi naman to. Hingon si Mark na, "Mine please. Ayaw pagbuhat og eksena diri." While gagunit siya sa kuwang abaga. Tubag ko niya, "Eksena? Kay nga no, ako ba ang nagbuhat og eksena? Ako ba ang nag-cheat? Ako ba ang nangatik na kuno magduwa og PUBG
pero nakigdula di ay sa lain ug palami. Dayon gitulak nako iyahang mga kamot nga nagunit sa kuha. Si Jan ani kay mitan-aw ra sa mua sa layo. Kay giingnan man siya ni Mark na dili mag-apil. Kay it's our own business daw. Hingon si Mark, na I'm sorry, mate. I'm so sorry. Ako siyang giingnan, sorry? Para asa man na imo ang sorry ha? Sorry for lying to me or sorry for cheating? BS ka, Mark. Pila na ko nimo ka months o adlaw gibinuangan ha? Gilove ti ka kaayo. Handili lang na ako mahatag kaya ko ang pagkababaye si mo ha? Cause I want us to get married first. Tapos anion ako nimo ha? Naghilak na jud ko. Wala ko siyang gisumbag-sumbag. Ito bag si Mark na 1 month pregnant na siya main. Murag ni stop jud akong gibati. Nakawindang jud kayo. Nisumpay pa siyag ingon nga. Gusto na ako ingon sa mua. But I don't know how. Love kayo tika. Gimahal tika. Ang dili imuhang pagkababayi ako alang gi-after sa mua. Dili palami ako ang giapas. Tinuod nga love tika. Pero the baby also needs me karon. Grabe siya. O gisagpa nako siya. Huwag ako siyang giingnan. If you love me, you won't do this. Pero don't worry. Dili ko maging hadlang and dili pud ko maghabol. Sana lang. Dili mo balik si muha ang kasakit na imuhang gipa-feel sa kuha karon. Og magmalipayon unta ka. Dayon nag-walk out nako. I walked out kay klaro kaayo iyang linya that he chose that woman than me. Because the girl has an important weapon than me. Palami og ang baby. Sakit kayo. Sobra. Thrice na akong napasakitan og na broken heart. Gisugat ko ni Jan. Apil nilang Mia and Ann. Mibalik mi sa mong cottage and there. Nagpakahubog jud ko. Ang bridal shower party kinahimong broken shower party. Perting laguta og perting sukuad jud sa kuang mga amiga. Sige sila og tabi pod ug ako gasigi pod ko og inom. Dili ko alcoholic person. Muinom ko pero occasionally lang kay hina akong body resistance sa alak. Kabalog yod ako mga friends ane. Kay kapila nang makainom ko na kami ang mag-uban na always ko knockdown. Or kung dili naman kaya, kay ma-amnesia ko sa mga kabuang na ako ang ipangbuhat. Pero, moinom ra jud ko if I know na ako mga kauban na tao kay safe and secure ko. Ug dili mapagsamantalahan akong lawas nung kagandahan. Bitaw. Og nikalit nagingon si Jan sa kuha. Hoy girl, why not manimalos kaya ka? Daghang laki diri o. Mamili ka aron ipakita kay Mark na if kaya niyang ipagpalit ka, kaya pod nimo. Pangita og mas labaw pa sa kagwapo ng Mark. Igat jud kaayo ni si Jan. Nisumpay po na siya nga, tama besh. Like that person o nga nagsigig tan-aw dere sa tuang direction. Yummy kayo. Gisundan na mo ang direction sa gitan-aw ni Ann. And there I saw 3 men na familiar ang isa sa ilaha. Pero dili lang maklaro pa sa kong mind kung kinsa to siya. Kay aside na layo-layo ang direction sa tulo ka lalaki. Blurred na pod akong pananaw. Murag na lipong na jud ko. Niingon pa na si Mia, murag kita ang gistoryahan nila ba? Kay sige magtan-aw dari sa tuang direksyon god.
Unya ako, nagpadayon ra jud kog inom without minding kung unsa ang gipang istoryahan sa akong mga friends. All I want that night is to drink more so I could sleep and forget the pain I felt. Bisan panandalian lang. Sumoto nga udto nang nakamata jud ko og sakit kayo kong ulo. Tapos hawang ako ang kuto-kuto. Mura jud ko gikabuhi. Naulian ra pod akong gibati kay gipainom kog init sa mga karahon akong amiga o gipakaon pod. Then ikalit ang ingon si Mia nga, grabe ka besh si mohang gibuhat gabi. Gasigig silag pangatawang tulo sa kuha. Ug ako, kay natingala ko sila hang giingon. Niingon ko nila, ha? Unsa di akong gibuhat? Nakapangutana jud ko, cause as far as I remember, nagsigir man kog inom and for sure nakatulog na jud ko kay wala naman ko makaremember. Hingon si Mia, wala ka remember how you said this. Hali bayot, ipakita na to siya ha aron mapukaw iyahang memory sa iyahang gibuhat. Motong miduol si Jan o gibuhat o giingon nila nako ang nahitabo gabi. Ningon si Mia, nga besh, miduol tong gwapo na lalaki gabi sa tong direction. And mao jud ni imuhang gingon besyo. Parang I know you. Nitubag pa daw ang lalaki na yes, you really know me, my mom. Nitubag po daw ko nga, Christian, is that you? Mi-smile ra daw na si Christian. Huwag niingon daw ko nga, my Christian, nganong karon raman ka? I've been waiting for you. Dayon gikisan daw nako si Christian, si Mr. Pogi. Mo nang na-shock daw silang tanan. Ningon pa si Jan, unya, nakahinumdom na kasi mohang gibuhat gabi. Nitubag ko nga, huy, ayaw ko ninyo pagdramaha ba? Wala ko kahinumdom, nagibuhat na ako na ba? Tubag si Jan, mauna, inom pa more. The more tagay, the more amnesia man jud ka. Kabalo ba ka nagiingnan nimo si Mr. Pogi kagabi nga after nimo siya gikisan, nakaihion ka og mo action na unta kag adto anang punuan na abi nimo CR para mangihi. Pero dali ra kayo ka nagikugos ni Mr. Pogi padulong sa tong cottage o gadala sa CR. Bayuda, pakaulaw jud kayo ka. Ningon pud si Mia nga, pero in fairness, murag wala ma-turn off si Pogi. Tubag pud ko, aha? Pag sure mo ba, ipasagdan ko ninyo na siya magpaihi sa ko. Og nangatawa ang tulo sabay ingon nga secret daw. Kabuang lagi. Nasuko jud ko sila ha mo nang miangkon ra pud sila. Nagialsa ra ko ni Christian padulong sa CR. Ug ang nag-uban sa kuha jud sa sulod kay silang Mia ugan. After daw kay gialsa na pud ko padulong sa higdaanan. Aron pakatulgo na. Hingon si Anya. In fairness gwapo gyud siya. Mas lamion pa kay Mark Besh. Midol di siya kagabi sa tua. Kay ikaw man daw iyahang tuyo good. Gipasagda na mo siya na alsahon ka. Kay ingon niya nga magkaila daw mo. Pero dugay na daw mong wala magkita. Og wala siya ga-expect. Na diri pa daw ka niya makita. Actually nagpaila siya sa mga gabi. Then pagpangutana na mo kung unsay relationship niyong duha. Niingon ra na siya nga sa imuha ra daw may mangutana. Ngano gud nga magkaila mo ato pa? Nahunong jud kog kaon sa pangutana ni Ann as I remembered him. Dama na dili jud nako malimtan po. Bisan 2 months lang may nagkauban og nagkaila. Because Ann, Mia, and Jan are my closest friends. So gipa-remember ra nako sila kung kinsa si Christian kay nakwento naman nako sila ni sa una. Sa panahon na fresh pa ang experience nako towards Christian,
and kung unsa ang naami na rason bisag hubog ko. I was able to mutter those words despite of my catalepsy from the liquor. Hingon si Mia, OMG. Siya dayto. Gosh, miga, kagwapo man. Imuha ra jud nga gisayangan ba? Tubag ko nga, magunsa magunang kagwapo ba kung dili ta kayang buhion? Malungag day ko na. Hingon si Jan, nga correct. Besides, tama ra pud tong desisyon sa tong friend ato na panahon ay. Lisod pud nang siya ang magbuhi sa guy. And then ingon si Ann, nga i-stalk daw namo siya sa FB. Sa moto nga gi-stalk jud nila si Christian sa FB after nako giingon ang apelyido. Dili mi friend ni Christian kay nag-deactivate siya sa iyang first account. Namoto na account ang friend ni. Then sa iyang new account kay dili na may friend. Mura sila og mga timang na magsigig ingon na basin destiny daw mi sa matag usa. Kay wala man daw mga post si Christian nga naanay girl kauban or nakatag bakaha na in a relationship iyang status. Then Christian has a decent job na daw og layo na daw kaayo sa ginaingon ni Jan. Nalisod pod og si Sol ang magbuhi sa guy. Ako po silang giingnan, nga gikan pa ko sa breakup no. Gusto na pod ninyo kong ipaon og panibagong relasyon. Isa pa, kagabi ra to, og dili na to maotruhan na magkita kami. Sa mga to nga lunchtime na og nag-check out mi sa akong mga barkada sa maong beach resort. The next day kay klase na. Sa duty na pod ko. Nag-inform among DRRM coordinator na 1 p.m. magsugod ang program in relation sa National Disaster Month celebration. He invited speakers and past 1 p.m. pod nga nag-abot sila. Pinoy time. Sa 1:30 p.m. na nga nasugdan ang program sa school. After ang klase gumikan sa program. Ang mga students kay nag-gather na sa activities center. 1 p.m. pa lang. Then ako ang duha ka kauban na grade 8 advisors. Nagsabay may padulong sa activity center. Dayon naglingkod may sa nakalaan na seats for us. Nag-start ng program and after sa opening remarks sa mga DRRM coordinator. Dayon dance numbers sa mga bata. Kay sunod na dayon ang talk sa invited guests. Dayon nang ingon ng MC nga. Now to give us all the necessary information about disaster preparedness and fire safety, please help me welcome our speaker for today, one of the handsome and very active fire inspector in our own Bureau of Fire Protection, Sir Christian. Kalitsod ko nga mitanaw sa lalaki na mitindog sa kong right side dapit. Ug siya pod kay mitanaw sa kong direction. Nag-abot jud among mata. And then mi-smile siya. Sa mga nagtanaw, maingon ra jud na mi-smile siya sa pagtawag sa MC siya. Pero ako, kay lahi ra jud ang dating siyang smile. Mura ba ang dating kay here we met again? Mura jud og nag-echo sa akong mind ang akong giingon sa akong mga friends na dili na may magkita. But OMG. Here he comes. Very sharp and cool kaayo tan-awon si Christian sa iyahang black with orange line color nga t-shirt sa BFP uniform. I never knew na after 5 years na wala may magkita, we will meet again in this situation. Isa na dahil si Christian sa mga BFP officer. And what's so intriguing, kay siya pa ang naimbitahan sa mong DRRM coordinator na maging speaker sa school program related sa National Disaster Month celebration. What a coincidence. Or maybe, what a destiny. Ingon si Christian, mura ganahan ta mo istorya og magbalik-balik diri sa inyong school. Kay lami paminawon ang mainan tag handsome og active.
Nangatawa ko mga kauban. Hilabi na ang MC nakauban rapod na mo. Bugoyon jud gihapon sa Christian. Same sa mga panahon nga nagkailami. Then nag-start nag-discuss si Christian about fire safety. Mura gid siya og correct na tag-iya sa stage og sige istorya kay naglakaw-lakaw man jud og mobaba pa. Padulong sa mo ang direction. Mopadulong pa sa mo ang direction. Ingon siya nga, example si ma'am. Muni ingon niya while tudlo sa kuha. Nakurat pa ko. Og tanang mata sa kong mga kauban, pati sa mga kauban ni Christian na taga BFP, naa sa kuwatanan. Og nikalit siyang pangutana nga naa na kay uyab ma'am. Nabuang yun. Unsay connection sa iyang lecture. Pero mitubag lang pud ko, nga wala sir. Mura gyud mig dili kaila og lami kay sumpayan. Nga unsa daw connection if na ako'y uyab sa iyang discussion. Ningon si Christian nga, wala man day uyab si ma'am. Example na lang na nagluto si ma'am nga dili para sa iyang darling, kundili para sa pamilya niya. Then suddenly sa kaha na iyang giprituhan kay midako ang kalayo. Sa karatol ni ma'am kay gibubuan niya og tubig. Pero mas ni samot pagdako ang kalayo. Tama ba na ang tubig ang gamiton? Unsa man ang rason sa kalit na pagdako sa kalayo sa giyabuan og tubig na Hinuon? Mao nay pangutana ni Christian og nagpadayon iyang lecture nga nag-question and answer me. Lami ang lecture ni Christian. Very interesting and naminaw jud dili lang kami na mga teachers, bata mga bata po. After niya nga mag-lecture, kay nag-demo siya apil iyang mga kauban na BFP officers on how to use the fire extinguisher properly. Gitudluan mi niya na dapat daw if magamit og fire extinguisher kay gamiton ang TPAS. Ang twist, pull, aim, squeeze ug sweep. Giisa-isa jud mi niya na mga teachers sa paggamit sa fire extinguisher ang nag-assist sila sa mohang likod. Nakunuhay na sunog sa ground ang palungon na mo gamit ang fire extinguisher. Dayon sa ako na, moadto na unta ko padulong sa BFP officer na kauban ni Christian. Pero, sakalit lang man kay miduol si Christian sa ako. Hingon si Christian nga, ikaw na pud ma'am, try that TPAS. Misunod na lang pod ko kay lain pod kaayo if magpa-OA ko na padili-dili. Pagdol pa lang nako kay buangon si Christian kay mitanaw siya sa kong lips. Naulaw ko siyang gibuhat. Og mas ni samot akong gibate kaysa naa na siya sa likod nako. While ako ang mga kauban na teachers kay na busy na pod sa demo-demo. While ang uban kay audience ra. Mihonghong siya galit sa ko. Nahubog ko si mohang kiss, ma'am. Nakapamalikas jud ko sa kung unahuna sa kong mga barkada. Nga gipasagdahan ra ko nila sa kagagahan na akong gibuhat sa beach resort.